Ano po ang cause kung bakit nagkakaroon ng colon cancer? So multifactorial po iyan. So number one is family history, predisposes you, so higher chance na magkaroon kanya. Number two, lifestyle. Tatandaan, cancer is a what? Is a metabolic disease. Mas maraming supply nakakainin yung cancer, mas lalo siyang tutubo. Lahat ng tao merong cancer cells sa katawan. Natutulog lang, nag-aantay ng tamang kondisyon kung paano magising. Isa sa mga kondisyon na yan at pinakamalaking kondisyon is enough fuel. Pag sobra-sobra, dyan tayo nagkakaroon ng higher possibility na magkaroon ng cancer, especially colon cancer po. Colon cancer linked siya sa masyadong mataas na sugar intake at ang sugar hindi lahat matamis. The type of sugar that most Filipinos consume is actually not sweet. Yun po yung mga starches, rice, noodles, tinapay, dagdag pa natin yung processed food. Processed food can certainly bring on yung higher cancer risk, especially colon cancer po. Okay, so unhealthy lifestyle really is one of the things that can put you into a higher chance or predisposition to have colon cancer. And of course, yung mga tao din pong hindi masyadong active. Kaya nga po, lagi kong sinasabi rin sa inyo, the importance of galaw-galaw. So, kung kayo ay natatakot mag-gym, sabihin nyo, hindi ko naman kaya mag-gym, wala akong time, or para lang yan sa malalakas na tao, or matanda na ako, edi simulan po natin sa walking, mga kapatid. Start muna with brisk walking. More than 20 minutes a day ng brisk walking, ha? Brisk, ibig sabihin, mabilis. Hindi yung naglalakad parang namamasyal sa luneta, yung mabilis po, no? That is somewhat protective from developing colon cancer, for example. Kasi unang-una, yung paglalakad, right, is always a good idea. That's exercise. Ikalawa, yung po niyan, effect sa colon po, Kasi yung ating colon, kailangan po natatagtag, mga kapatid. Napakarami pong mga sedentaryong tao sa Pilipinas, right? Imagine yung traffic, right? The traffic situation sa Pinas, yung commute, the daily commute to and from work na inaabot ng, sabihin natin, 4 na oras, 2 oras papunta, 2 oras pabalik, tapos nakaupo lang kayo. So you're very sedentary. Tapos papasok kayo sa office, ganun ulit, nakaupo. So wala na talagang time na matagtag yung inyong colon. So, yun po yung isa sa mga rason. So, i-combine natin yung unhealthy eating, highly processed food, napakataas ng asukal, and sedentary lifestyle, and family history, and stress. That's the other thing, right? Napakalaki ng association ng stress sa cancer. Any kind of cancer, breast cancer, colon cancer, prostate cancer, stress po, mga kapatid.